Hello mga kapatid, I am Miss Laila. Currently, I am an admin manager of one of the Japanese multinational company. So, this time, I want to share about my journey. Sa mga gustong interesado, makinig po kayo. Pero sa ayaw, okay, mag-ano na po kayo, scroll na po kayo pababa. So, ako po pala ay galing sa isang payak na pamilya or pamilyang hindi mayaman, ganun ano. So, nakatira ako sa liblib na lugar nung bata pa ako. So, ang bahay namin ay malapit sa dagat at sa bundok. Ang tatay ko ay isang fisherman at ang nanay ko naman ay isang full-time housewife or homemaker. Then, we are 9 in the family. So, sobrang hirap ng buhay noon kasi ang work ng tatay ko is a fisherman. So, walang fixed income. Kasi nga, pag walang huli, walang income. So, isang kahig, isang tuka po kami nung time na yon. Then, nag-elementary ako sa lugar namin. So, medyo okay naman yung elementary time ko. Kahit mahirap ang buhay, wala akong nare-recall na nagko-complain ako, ano. Then, yung studies ko ay okay naman po doon. So, lagi naman akong nasa honor students, either first honor or second honor. Doon lang sa dalawang yun ako naglalaro. Hindi ako nagiging third and pababa. Ganun, ano. Nung nag-high school na ako, lumipat na ako sa bayan, sa province, kasi wala sa aming high school na school. So, doon sa province, siyempre ang dami mo ng competitors doon, kasi the whole province na yun. Like for example, yung first year doon, section 1 to 30. So, hindi naman ako napupunta sa mga below sections. Nandun ako sa section 5 or section 4 or section 5. Na-retain ako doon hanggang sa mag-4th year ako. And then, nung nag-college ako, eto, hindi pa ako nakapag-college after graduation ko nung high school. Kasi nga, isang kahig, isang tuka, walang pang tuition ang parents ko sa akin. Kasi yung kuya ko ay kasalukuyang nag-aaral noon ng college. So, siya muna yung pinagtuunan ng lahat ng tuition fees. So, ako, hinto. So, what I did, nag-sales lady na lang po ako sa isang ano ba tawag doon? Grocery store na may kasamang bakery, ano. So, kahit underage, ay tanggap ako doon. Daily, ang swelduhan doon ay weekly ang swelduhan. Tapos, sobrang baba ng daily wage doon. Tapos, nung nakita ko nung best friend ko nung high school ako, nasabi niya, bakit hindi ka nag-aaral? Sabi ko, wala kasing pang tuition yung tatay ko sa akin, kaya hindi ako makapag-aral. Nag-aaral pa yung kuya ko. Di ayun sabi niya, meron doon, may school doon na nag-o-offer ng free tuition fees. Mag-aano ka lang sa kanila, magwo-work ka lang. So, naging interesado ako kasi sabi ko gusto ko makapagtapos. Ayokong intayin yung kuya ko na makagraduate bago ako mag-college. So, ayun, sinamahan ako ng best friend ko doon sa school na yon sa mga madre. Kaya thank you so much mga sisters sa DC family po. Yun, sinamahan nila ako doon at nag-take ako ng entrance exam. So, syempre, dahil nga na-stagnant na ang brain ko for 2 years, so I expect na mababa talaga yung makukuha ko sa entrance exam. So, yun na nga, mababa nga. Kaya ang nakuha kong course, nag-enroll pa rin ako kahit mababa. Ang nakuha kong course ay hindi yung course na gusto ko. So, after second year ko, nung nag-second year ako, nag-retake ako kasi pwedeng mag-shift ng course. Ano lang, after 1 year lang nun. Nag-retake ako ng exam ulit, entrance exam, and luckily, ang IQ ko ay naging 90 above na, ano. So, pumasa na ako doon sa course na gusto ko, yung Bachelor of Science in Accountancy. So, ayun, kaya ang ginawa ko na lang, nag-double major na lang ako, double course na lang ako. Pinagpatuloy ko pa rin yung BSc ko, yung management, and at the same time, I took the accountancy course. So, kaya dalawang diploma ko. Ngayon, nung college na ako, eto na nga, struggle pa rin. Kasi, yung parents ko, ayaw talaga akong pag-boyfriend noon mula elementary. Ako, syempre, elementary, may crush ka na rin. High school, may crush ka na rin. Tapos,
Pero, tas may mga nanliligaw. Pero hindi ko yun sinasagot sila kasi nga, sabi ng parents ko, bawal ka mag-boyfriend hanggang nag-aaral ka. So, kailangan magtapos ka muna ng pag-aaral. Ganon. Di, ayun, hindi talaga ako nag-boyfriend. Tapos, nung nasa first year college na ako, meron akong isang guy na super crush. Crush na crush na crush. Alam mo yung lagi mo siyang iniisip, lagi mo siyang gustong makita. Kaya, nag-boyfriend ako. Pero, syempre, siya ang naunang nagka-crush sa akin. Kasi, kaya ko siya napansin. Kasi, tinititigan niya ako. Hanggang sa, ay, crush ko. Ang ano niya, ang cute. Tas, basta. Super, ano ko siya, super love. Ganun. Tapos, ayun nga, nag-boyfriend ako. Nalaman ng parents ko na nag-boyfriend ako, lalo na ni Papa. As in, pinahinto kami. Pinahinto talaga sa pag-aaral. Pati mga kapatid ko, nadamay. Lahat hinto. Pinadlock yung munting bahay namin dun sa bayan na tinitirhan namin. So ngayon, inuwi kami dun sa baryo namin. 1 week ako doon na talagang hinto. So hindi ako pumayag. Sabi ko sa nanay ko, ma, gusto kong mag-aral. Gusto kong makataas ng pag-aaral. Sabi ko, babalik ako dun sa bayan. Tatakas ako. So ayun, sinuportahan naman ako ng nanay ko. Gumawa siya ng excuse letter kasi 1 week na nga akong absent sa school. Gumawa siya ng excuse letter sa mga teachers. Tapos letter para sa mga madre. Tapos pagdating dun sa madre, kwento ko yung mga nangyari. Kasi iyak ako ng iyak noon. Hindi ko na alam kung anong gagawin. Una, nag-isip ako ng masasama. Pero after nun, nag-isip ulit ako ng positive. Sabi ko, hindi pwedeng ganito. Tapos, ayun, buti naman naintindihan ng mga madre ni sister na in charge sa amin. So, tinanggap ako. Sabi niya, okay, from now on, dito ka natitira sa dormitory. Kunin natin ang mga gamit mo, ang mga damit mo doon sa bahay ninyo. Palitan na lang natin ang padlock, yung pinadlock ng tatay mo kasi sisirain natin yung bahay nyo doon. Tapos yung boyfriend mo, papuntahin mo dito every Sunday. Kasi nga, kwento ko sa kanila na sister, yung boyfriend ko, ay hindi naman po kami gumagawa ng masama. Wala kaming ginagawang masama na labag doon sa mag-boyfriend and girlfriend. As in, sabi ko, nakakatulong pa nga siya sa akin sa pag-aaral ko. Isa siya sa inspirasyon ko. Hindi siya distraction talaga. Promise, wala kaming ginagawang masama noon. Kaya please, sabi ko. Di ayun, pinayagan na nga ako ng teacher, ay na ni sister, na doon ako tumira hanggang sa makagraduate ako. So, nung nakagraduate ako, pumunta na ako dito sa Laguna, lumuwas na ako dito, Manila, Laguna, hanggang sa natanggap ako, luckily, natanggap agad, bilang isang secretary and payroll officer. So, ayun, hanggang sa nag-resign after 7 years, nag-resign ako doon kasi nabalitaan ko na magsasara daw at ililipat daw sa Manila yung factory. So naghanap uli ako ng work dito sa Laguna. Ayun, luckily natanggap uli and napunta ako sa isang Korean, to make it short na, Korean na mababait na pinagkatiwalaan ako, nagtiwala sa akin, hindi ko alam kung anong nakita nila sa akin. Ginawa nila akong president ng realty company kasi di ba ang mga mga foreigner ay hindi pwedeng bumili ng lupa dito sa Pilipinas. So ako ang ginawa nilang president doon kasi 60% ownership yon. Tapos ginawa nila akong corporate secretary, director ng manufacturing company. Hanggang sa nabili yun ng Japanese company. So naging ganun pa rin yung posisyon ko. Pinagtiwalaan nila ako. Then na-promote din ako from accounting supervisor, assistant manager to manager. Yun po yung naging journey ko. Kaya ang laki po nung parang amazing din. Pero sa isip ko, bakit ako na-promote? Siguro, itong masishare ko. Importante yung attitude. Attitude sa work, attitude sa mga boss mo, attitude sa coworkers mo. Although mahirap, may mga katrabaho ka talaga, lalo mga Pinoy na mas hihilahin ka pababa. Pero ginagawa ko lang ang trabaho ko. Kung anong trabaho ginagawa ko. So yun lang muna at matatapos na ang time. Limited ang time sa TikTok. So susunod na lang yung karugtong. Basta ito lang muna ang summary ng aking buhay. So sa mga interested dyan, please, I want to be a content creator also. Kaya paki-follow, share, and like naman po nitong video ko. Salamat po. Have a nice day. Hi, pasyal tayo sa lugar namin, masarap doon. Sa Bunga, Castilla, Sorsogon. May na kami, kalsada na kami.